Walang energy. Palakpakan natin ang ating Diyos. Woohoo! Hallelujah. Tayo po ay nagtitipon ngayon hindi dahil sa pagkakataon lamang. Hello? Ulitin ko po, tayo po ay nagkakatipon ngayon hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil sa dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ang sabi po sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at matuwa. Amen? At purihin siya. Ngayong araw na ito, atin pong isantabi ang lahat ng ating mga alalahanin. At ituon ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Siya ang Diyos na tapat, mabuti, karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay maging masaya. Masaya? Ayan. Sabihin nga po natin, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Isa pa, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Hallelujah! Handa na po tayo magpuri sa Diyos, mga church. Ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos.
ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga, purihin ang purihin ang Panginoon. Panginoon. Lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga, purihin ang purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at putok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa tatay, ako ay aawin. Hanggang nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon.
Purihin ang Panginoon, amen? Sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Sa Diyos na nakakaalam ng ating mga pinagdadaanan. Hindi ko alam kung ano na pong, nasaan sitwasyon kayo ngayon ng inyong pong buhay. O anong battle ang nilalabanan niyo po ngayon. Pero ang sabi po sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa sarili mong kaunawaan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Mga kapatid, napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng ating mga pagsubok, kabiguan, at mga tanong sa buhay, alam natin na tanging siya lamang ang may ganap na kaalaman at plano sa atin. Kaya naman ang pagtitiwala sa Kanya ang nagbibigay ng kapayapaan, pag-asa, at lakas upang tayong lahat ay magpatuloy. Amen? Kaya naman, patuloy natin sambahin ang ating dakilang Diyos. Sa piling mo, oh Diyos, pangamba ko'y naglalako, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo. Puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Sa'yo, Panginoon, ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Sa piling mo, oh Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo. Oh Diyos, payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon.
pag-ibig mo. Tanging kublihan ko ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Tanging kublihan ko ang ngalan mo. Tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Tanging sa'yo Ikaw ay tapat, banal at makapangyarihang Diyos. Sa'yo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. O sinasamba ka namin, Panginoon. Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Ako'y namamangha sa iyong kabutihan. Pinasan mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan, at doon sa krus
Jesus. Yes, church. Iyon ang Juda, Kordero ng Diyos, simula pagkatapos. Lahat ay luluhod. Lahat
Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Talk to God right now, church. Talk to God right now. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. It's all about you, Jesus. All about you, Jesus. Hallelujah. Sige po, minsan pa natin itaas ang ating mga kamay. And let's sing the song, Ikaw ay tapat, banal at makapangyarihan. Come on. Ikaw ay tapat. Come on, church. Kapangyarihan mo sa'yo ang lahat ng papuri. Minsan pa, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan mo sa'yo ang lahat ng papuri. Minsan pa, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, Oh, banal. banal, Makapangyarihan. makapangyarihan mo Sa'yo ang lahat ng papuri. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. Sa'yo ang lahat ng Tayo'y mananagumpay dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Tayo'y tinawag na pinakamamahal na anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Let's pray, church. Our dear Heavenly Father, Father in heaven, our Abba Father, Lord, we are here right now, Panginoon. Kinakausap ka namin bilang aming Ama at kami na iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, kasi meron kaming direct access sa iyo. Sa ginawa ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, binigyan mo kami ng kalayaang makalapit sa trono ng iyong biyaya. Masabi sa iyo directly kung anong laman ng aming mga puso. Anong mga labanan ng aming mga pilit na pinagtatagumpayan, Panginoon, dahil sa biyaya mo. Pilit na nilalabanan, Panginoon, dahil sa biyaya mo. Panginoon, kagaya ng aming sinabi, kagaya ng aming inawit, Panginoon, ang aming desire sa aming buhay ay magkaroon ng intimate relationship sa iyo. Baliwala lahat ng awit, baliwala ang lahat ng kanta. Kung wala naman kaming direct relationship sa iyo, O Diyos. My desire for our church is to have a genuine relationship sa iyo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, I just pray that the Holy Spirit will continue to speak to us, to our hearts, to our minds, O God, to our spiritual souls, O God. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming paglabas, sa lugarang ito, Panginoon, bit-bit namin ang kalakasang buhat sa iyo at hindi dahil sa aming sarili. Maraming salamat po sa iyong presensya at sa buong oras pa na ilalagi namin dito. Dalangin ko, buksan mo ang aming tenga, ang aming mga mata, ang aming mga puso, ang aming mga isipan to receive today about your word, Panginoon, and your grace in our lives. In Jesus' name, amen. Magpuri at magtiwala sa Panginoon. Ano po?
Sabi nga po dito, who you give is more important than what you give. Jesus did not pressure us to give, rather He shaped our faith and led us to trust that He provides in the midst of any situation. Naniniwala po ba kayo na our Lord is our great provider? Sabi nga po dito sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ating pong Panginoon na pinagdadalhan natin ng ating mga ikasampung bahagi ay mayroong pangako na siya rin po ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ating rin pong Panginoon ay hindi tumitingin sa halaga ng ating ibibigay kundi po sa ating mga puso. Kung alam niyo po yung kwento ng babaeng byuda, sabi po dito sa Marcos 12:42-44, lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog ng nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon na tayo po ay maging tapat sa pagbibigay, na kahit na tayo ay dumaan sa kakapusan, kung ang puso po natin ay handang magbigay kung ano po yung nararapat para sa Kanya, pinapaalala niya po sa atin na siya po ang bahala sa kung ano man ang kailangan natin. Sabi po sa Kanya pangako, He will provide for us. Let us remember, church, that tithing is not a pressure, but rather a means for Jesus to shape and move in our lives and in our faith. Atin pong hawakan ang ating mga tithes and offering at atin po itong ipanalangin. Yes, Lord, maraming salamat po dahil alam namin na lahat ng kung anong meron kami ay sa iyo po nagmumula. Maraming salamat sa iyong mga pangako na kayo po ang siyang patuloy na magpo-provide na kung ano man ang aming pangangailangan. Na kahit na dumaan man kami sa kakapusan, hindi kami mangangamba, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang siyang aming provider and you will provide for us. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na magturo sa aming mga puso na ibigay ang anuman po ang nararapat para sa iyo. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Santiago. Kapitulo 1, talata 9 hanggang 11. Labing isa. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagpas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kabaalahan. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Magandang umaga po sa atin. Good morning po. Okay, lagi pong ipinapaalala sa atin ng Biblia, ang Espiritu ay may pagnanais, ngunit mahina ang laman. No? The Spirit is willing, but the flesh is weak. So, ang napakasimpleng pag-unawa po nito, kinakailangang sumabay ka sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi pag hindi po natin sinundan ang kagustuhan ng banal na Espiritu, hindi po tayo makakasunod sa tamang proseso ng paglago sa ating spiritual na buhay. Kalimitan po sa mga iglesia, lokal, kasama na po tayo, meron po diyang mga pangunahing mga gawain na pinatutupad. Pero bawat gawain, meron pong binibigyan ng diin o binibigyan po ng pansin. Halimbawa, ito pong worship service. Ang binibigyan po natin dito ng diin sa lahat ng mga programs na ginagawa po natin ay worship. Kaya sa ganang akin, kahit maubos yung ating oras sa pagsamba, okay lang yun. Amen po ba yan? Kasi worship service. Ang pinalalago po natin ay pagsamba sa Diyos. Yung makita mo ang iyong sarili na unti-unting lumalapit sa Diyos, naiintindihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba.
Pangalawa, yung tinatawag nating prayer meeting. Kung uubusin natin ito sa pananalangin, okay lang yon. Kasi ang binibigyan naman po natin ng diin ay paglalim ng ating pong pananalangin. Pangatlo po yung tinatawag po nating Bible study, pag-aaral ng Biblia. Ang pag-ubos po ng oras para buksan ang Biblia at magpaliwanagan, ayos po yun. Kasi yun naman po ang talagang gusto nating mangyari. Ang matuklasan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin. Pangapat, yung tinatawag nating fellowship activities. Ito naman yung panahon na kinakailangan nating maging masaya, magkaroon ng transparency, maging malapit bilang magkakapatid sa Panginoon. Maubos man ito sa laro, maubos man ito sa kwentuhan, tawanan, ayos po yun. Kasi ang gusto naman po nating mangyari, tayo po ay maging malapit sa isa't isa. Meron po naman tayong tinatawag na isang activity na katulad po ng preaching o pangangaral, katulad po nito. Ang binibigyan naman po natin ng diin dito ay ang pag-unawa na pag tayo po ay nakatapos makinig, meron tayong naunawaan at meron tayong naintindihan. Amen po ba yun? So, ang paglago ng bawat isa sa atin ay nasa sa atin. Kung paano po natin susundan yung tamang proseso ng paglago ng bawat spiritual po nating pamumuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tayo po ay 3 taon na sa ating po pagsama-sama. Anong aspeto sa buhay kaya natin ang masasabi mong lumago ka na, no? Ikaw ay mayroon ng lalim ng pagkatuto sa mga aspeto ng dapat nating ikalago. Sa mga oras pong ito, ang tatalakayin ko po ay may pamagat po ang tunay na kahalagahan ng buhay o the true significance of life. Binase po natin ito sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Okay. May tanong po ako, masama ba ang yumaman? Sino sa inyo ang gusto ng pera at yumaman? Taas ang kamay. Pare-pareho tayo dyan. Ako gusto ko din ng pera at gusto ko ding yumaman. Katulad din naman ninyo. Diba? So, hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na ikaw ay magkapera at hindi rin ipinagbabawal ng Diyos na ikaw ay yumaman. Pero meron pong mga pasubali ang salita ng Diyos. Isa-isahin po natin. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 10, ito ang kanyang pasubali. Basahin po natin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Masama bang yumaman? Hindi. Masama bang magkapera? Hindi. Ang masama, yung pag-ibig mo sa pera. Na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi mo napapansinin ang Diyos. Kung bakit hindi mo nakakailanganin ang mga hallelujah, praise the Lord. Ang pakikinig ng salita ng Diyos kasi meron ka ng kayamanan. Okay pa? Pangalawa pong pasubali ng Biblia ay ang Matthew chapter 6 verse 26. Sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Kung maihahabol natin yung Matthew 16:26, pakisuyo. Pero itong talatang ito'y pasubali din, na mahalaga sa Diyos na pakainin ang mga ibon at ang ibang mga bagay, pero sinasabi ng Diyos, mga anak, mas higit kayo sa kanila. No? Kasi sila ay nilikha ko sa kapangyarihan ng aking salita, pero nilikha ko kayo sa pamamagitan ng aking mga kamay at sa pamamagitan ng aking paghinga sa inyo. Yan, okay po. Kaya tayo ay nagkaroon po ng buhay. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talata 8,
Ito rin po ang binabanggit na pasubali po sa atin. Unang Timoteo, Kapitulo 4, talata 8. 4:8. Nakuha ba? Okay, tinan po natin ang talatang yon. Ang sinasabi po dito, sa pagsasanay ng katawan, ay mayroon ding pakinabang. Ngunit, tinan po ninyo ha, ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Di po ba? Okay naman pakialaman mo ang pangangailangan ng iyong sarili. Pero sinasabi ni Timoteo, yung pangangailangan mo sa iyong sarili hanggang dito lang sa lupa. Pero ang mas iangat mo sa pagsasanay sa isang makadiyos na paraan, may pakinabang, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa buhay na darating. Kaya kung ikaw ay mayaman o payayamanin ka, amen po ba yun? Amen. O kung kami man, ang aking pamilya ay payayamanin ng talagang mayaman. At ang Espiritu Santo ay hindi po nakatali, kundi malayang gumagalaw sa buhay ng bawat isa, ng isang mayaman, ng isang pinayaman. Napakaganda pong pamumuhayan. Kasi mahal, alam mo kung saan mo ilalagay ang iyong kayamanan. Amen. Alam mo kung ano ang iyong prioridad. Alam mo kung ano ang meron pang mas mahalaga kaysa sa atin. Kaya yun nga yung sinabi ng Matthew 16, verse 26. No? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamit man niya ang buong daigdig. Ayan po, basahin po natin. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao? Kapalit ng kanyang buhay. Sapagkat darating ang panahon na ang anak ng tao nakasama ng kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So, mag-iisip ka ngayon, Pastor, gusto ko ng pera. Ako gusto ko din. Pastor, gusto kong yumaman. Ako gusto ko din. Pero tatanggihan ko siya, hindi ko siya papansinin kung ito'y magiging dahilan ng pagkapahamak naman ng aking kaluluwa. Tama? Tatalikuran ko siya, hindi ito magiging Panginoon ng buhay ko, kung ito naman ay magiging dahilan para ako'y lumayo sa aking Diyos. So, sa ating pong pag-aaral pagdating po sa spiritual na bagay, dapat nating maintindihan na kung lalakas, tatatag ka sa spiritual na bagay, lalo sa pananampalataya po natin, mas madali po nating maiintindihan kung ano't ano ang nangyayari sa buhay po natin. No? Sa ating buhay, tayo ay nakakaranas ng iba't ibang karanasan, iba't ibang pagsubok. May mga panahon ng kagalakan at may mga panahon naman ng pagdurusa. May mga panahon ng tagumpay at may mga panahon naman ng kabiguan. Maganda po sa English yan. In our lives, we experience different circumstances. There are times of joy and times of suffering. There are times of triumph and times of failure. But in all of this, we are called to trust in God and have a true perspective on life. Sa lahat ng ito, ang sabi niya dito, tayo ay tinawag na magtiwala sa Diyos at magkaroon ng tunay na pananaw sa buhay. Saan ba talaga ang iyong direksyon? Meron ba talagang pinatutunguhan ang bawat araw na tayo po ay binubuhay ng Diyos? Ikaw na estudyante, saan ba talaga ang iyong direksyon?
Ikaw na meron ng trabaho sa kasalukuyan, saan ba talaga ang iyong direksyon? Saan ka papunta? Tayo na binigyan ng Diyos bilang mga magulang, saan tayo papunta? Ikaw, ako na mga anak, saan tayo papunta? Ang katanungan pang isa na dapat natin sagutin, ako, ikaw, bilang anak ng Diyos, saan tayo pupunta? Kaya ito ang mensahe ng Diyos sa atin. Una, ang tunay na kahalagahan ng buhay ay hindi nakabase sa ating estado sa buhay. Ganito kasi yan eh. Kapag ikaw ay medyo mahirap o parang mukhang dukha ang iyong kalagayan, sa iyong paningin lang yan. Yun lang ang tingin mo sa iyong sarili. So, nadadala ang iyong kilos, nadadala ang iyong isip, nadadala ang iyong salita, bumabase ka sa kung ano ang katayuan mo sa buhay. Tama? Nawawala ng iyong pangarap. Iniisip mo, lagi kang aba. Iniisip mo, lagi kang hirap. Iniisip mo, lagi ako dito lang sa likod kasi wala ako contribute. So doon bumabase. Pero ang tunay na kahalagahan ng buhay, hindi ito ang basihan. Sabi ni Santiago, ang kapatid na mababa ay dapat magalak sa kanyang pagtaas at ang mayaman sa kanyang pagbabata. Sinabi ni Santiago na ang kapatid na mababa ay dapat magalak sa kanyang pagtaas at ang mayaman sa kanyang pagbaba. No. Manatili kang sa Diyos nagtitiwala. Manatili kang gawin kung ano ang tama. Manatili kang sundin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Mula sa pagiging mababa, titiyakin ko sa iyo, iaangat kayo ng Diyos. Amen? Ngayon, manatili ka sa kalagayang ikaw ay mataas. Manatili ka sa kalagayang ikaw ay sagana. Manatili ka sa kalagayan mong mukhang sa pakiramdam mo mayaman ka na. Pero malayo ka sa Diyos, antayin mo, ibabagsak ka sa iyong kalagayan. Kaya yung ating pong kalagayan at yung pagpapalaga natin sa buhay, hindi po dapat ito bumase sa ating estado. Ito po ay nangangahulugan ng ating estado sa buhay ay hindi ang pinakamahalaga. Ito po sinasabi dito, ang mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos at ang ating pagtitiwala sa Kanya. Tama? What is important is our relationship with God and our trust on Him. Tama po ba? Kaya kinakailangan po, tibayan po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi ano man ang estado mo ngayon, babaguhin ng Diyos yan kung magtitiwala ka sa Kanya. Amen? Pero kung ano man ang kalagayan mo ngayon, pero palayo ka ng palayo sa Diyos, tandaan mo, may gagawin ang Diyos sa'yo para maunawaan mo, anak, malayo ka na sa akin. Mas gusto ko pang ito lang ang buhay mo, pero malapit tayo sa isa't isa. Sa katotohanan, napaka-unfair natin sa Diyos. Mas maraming pagkakataon, tinatawagan lang natin ang Diyos kapag kailangan natin siya. Tama? At kapag meron na tayo at kaya na natin sa ating sarili, goodbye muna si Lord. Sa isang tabi ka muna, aking Panginoon. Ang pangalawa pong mensahe sa atin, ang buhay ay temporaryo at lilipas. No? Life is temporary and will pass away. Sabi po sa James 1:10-11, sinabi ni Santiago na gaya ng bulaklak ng damo, siya ay lilipas. Anong ibig sabihin? Ito ay nangangahulugan ng ating buhay ay temporaryo at ang ating mga tagumpay ay lilipas din. Totoo naman talaga eh. Totoo talaga yan. Lahat ng bagay dito, walang bago magpakailanman. Ang bago ay maluluma din. Tama? Hindi na nanatiling tayo ay binata at dalaga. Tatanda talaga tayo. Hindi na nanatiling maitim ang buhok natin. Magpuputi talaga yan. Kukulubo talaga yan.
At ang bahay natin, gaano mo man pinapinturahan ngayon, mga ilang panahon luluma at kukupas yan. Sana maintindihan po natin ito kasi pag hindi po natin ito maintindihan, magiging prioridad ng buhay natin ang mga bagay na pansamantala higit sa panghabang buhay magpakailanman. Naunawaan po natin? Kaya kapag ang isang bagay na pansamantala na ating labis na minahal ay nawala sa atin, bagsak ang ating spiritual na buhay. Masamang-masama ang ating loob at halos hindi natin kayang dalahin ang ating mga problema. So, what is important is our needs and our trust in God. Sabi dito, this means that our lives are temporary and our achievements will also pass away. Lahat ng kung anong meron tayo, mga anak, lilipas yan. Pero lahat ng gawaing pang-espiritual, hindi lilipas yan. Lahat yan ay mananatili sa isip at sa puso mo at dadalhin mo hanggang sa kabilang buhay. Amen. Ano po ang basihan ng ating buhay? Ito po ang pangatlong mensahe sa iyo. Ang ating buhay ay dapat nakabase saan? Sa pagtitiwala sa Diyos. Our life should be based on trusting in God. Na anong ibig po sabihin ito? Na sa gitna ng mga pagsubok at pagtitiis, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at sumandal sa Kanya. Hindi magpakamatay. Tama? Hindi lumayo. Hindi magtampo. Hindi maghinanakit. Hindi magtatanong sa Diyos. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problemang dinadaanan ninyo, ang sinasabi po sa atin ng Biblia, God is our strength and refuge in times of trouble. That in the midst of trials and suffering, we are called to trust in God and lean on Him. Takbo ka agad sa Diyos. Lapit ka agad sa Diyos. Luhod ka agad sa Diyos. Sambahin mo agad ang Diyos. Pasalamatan mo agad ang Diyos sa gitna ng problema. Kasi po, ang pagsamba sa Diyos, hindi mo na mamalayan ang kalutasan ng Diyos na andyan na. Pero ang pagmumukmok, ang pagsimangot, no? Ang pagtingin sa problema na parang ikaw lang ang meron, hindi po ito makakatulong sa iyo. Ito po ay lalong magpapababa ng iyong pagharap sa problema. No, bakit hindi mo patugtugin ang mga Christian song sa bahay mo sa gitna ng problema habang ikaw ay nananalangin at hinihingi sa Diyos ang katalinuhan? Tama? Bakit hindi ka makinig ng mga salita ng Diyos na pwedeng makapagpalakas sa iyo sa gitna ng mga problema na iyong dinadaanan? Kaya sabi nga dito, ang challenge po sa atin, we are called to trust in God and have a true perspective of life. Sabi dito, tayo ay tinawag na magtiwala sa Diyos at magkaroon po tayo ng tunay na pananaw sa buhay. Ang ating estado sa buhay ay hindi ang pinakamahalaga. Basahin po natin. Ang mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos at ang pagtitiwala sa Kanya. Yan ang mahalaga. Ang relasyon mo sa Diyos at ang pagtitiwala mo sa Kanya. May we continue to trust in God and lean on Him in all aspect our lives. So, tandaan po natin, isa-isip po at isa puso. Salamat sa Diyos sa Kanyang pagmamahal at pag-ibig. Amen? Nawa tayo ay magpatuloy na magtiwala sa Kanya at sumandal sa Kanya sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Thank God for His love and mercy. May we continue to trust in Him and lean on Him in all aspects of our lives. Alam nyo, sa mga inawit natin kanina, ang isang tumatak sa puso ko,
yung pinakahuling awit na inawit ng Yada Worship. Gusto kong bumalik uli dito yung ating Yada Worship at yung ating pong mga awit. Gusto ko pong muli mo kaming pangunahan. Pangunahan nyo kami uli na maintindihan namin kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Dahilan kung bakit kinakailangan tayo ay lumuhod sa Kanya. Dahilan kung bakit maintindihan natin yung sakripisyong ginawa niya sa atin. So ang gagawin po natin sa kanilang pagpapaawit at pangunguna, pwede po bang habang ang lyrics ay ipinaplas dito sa ating monitor, pwede po bang ibulay-bulay natin ito ng malalim sa ating puso para kung anuman ang kalagayan at sitwasyon mo ngayon, mas malalim na pagtitiwala ang pwede nating maibigay sa Kanya. Ang lahat na tumayo at tayo umawit sa Panginoon. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Jesus, aming Diyos At tagapagligtas, at tagapagligtas. ako'y namamangha Ako'y namamangha sa iyong kabutihan. Pinasan mo sa iyong likuran Pinasan mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan. ang aming sakit at kasalanan. At doon sa krus, At doon sa krus, ako'y pinalaya. ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan o sa iyo. Ang lahat ng Lahat ng papuri, Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalan ipagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan o sa iyo ang lahat ng papuri. O aming Diyos, aming Panginoon, patuloy naming pinapupurihan ang iyong pangalan. Ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan. Lahat ng tungkol sa iyo ay luluhod. Aming Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri. Ang iyong kaharian, Yes, Lord. ang iyong kalooban, Amen. Dito sa lupa at sa langit. sa langit. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. ng mga hari. Walang papantay sa iyo. Walang papantay sa iyo. Ang iyong kaharian, ang iyong
Wala po kaming alam na maaaring gawin at isukli sa iyong mabuting ginagawa sa amin, kundi ang papurihan ka, sundin ang iyong kalooban. Bagamat ang mga pagsubok ay bahagi ng aming buhay, pero napagtatagumpayan namin dahil naandyan ka. Magtiwala lang kami sa iyo, ibigay lang namin sa iyo ang aming buhay, isuko ang lahat ng kung anuman ang mga problema at pagsubok na aming dinadaanan ngayon, dadaanan bukas, o dadaanan pa sa ibang mga araw. Salamat sa iyong mga salita. Ang mga damo, bulaklak ay malalanta, ang damo ay lilipas, pero ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapalago at patuloy na pagsubaybay at pagsama sa amin ay magpakailanman. Dalangin po namin higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan, higit pa sa mga pansamantalang pwede pong mawala sa buhay namin, ay aming mapahalagahan sa amin pong pang-araw-araw na buhay, at ito ay ang espiritual, pagtitiwala, pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagsunod ng may kabanalan at nakalulugod na buhay. Muli sa amin pong pang-araw-araw na buhay, hinihingi po namin ang paglilinis ng amin pong mga sarili sa iyong harapan. Umuwi na kami ng may kabanalan sa aming mga kaisipan, sa aming mga labi, sa aming mga puso. Kalugdan nawa kami ng mga tao sa paligid, at sila po ay maging dahilan upang sila po ay makasama namin araw-araw sa buhay namin. Kapatiran namin hindi po pinalad na makasama namin ngayon. Maaari sila po ay naka-online sa mga oras pong ito. Abutin niyo po sila sa kanilang mga pangailangan. Tulungan niyo po sila sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. At tulad ng aming pananalangin sa mga kapatirang sumapit ang kaarawan ngayong buwan na ito at sasapit pa lang ngayong ding buwan na to, ingatan niyo po at pagpalain sila at maalagaan nila ang panibagong buhay at taon na darating sa kanilang mga buhay. Sa bansang amin pong kinabibilangan, muli ang amin pong pagsuporta sa amin pong Pangulo, Vice Pangulo, lahat ng itinilaga mo, Panginoong mga senador, congressman, gobernador, mayor, mga barangay captain po, at lahat po ng nanunungkulan para may ayos po ang Pilipinas. Kami po'y sumusuporta sa pananalangin para sa kanila. Nagdalangin po namin, tulad namin, makilala din nila ng personal kayo sa kanilang buhay at ang inyong pagtutuwid ang siyang maging dahilan kung bakit mapagbabago ang puso naming lahat. Sa aming Diyos na napakabutit, napakamakapangyarihan sa lahat, sa Panginoong Hesus na nagsakripisyo, ihandog ang buhay para sa aming kaligtasan. At kinilala po namin, Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, sa banal na Espiritu ang siyang tatakik at tibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari at manguna sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!